the example of Lot. And we can say it is about the wasted life. Wasted life. Because if we understand in the story of Lot, kung tutusin, nasa buhay siya na kung saan pinagpapala. Kasi hindi naman sila maghihiwalay ni Abraham dahil nag-aaway silang dalawa. Kundi talagang sa sobrang dami po at laki na ng ari-arian at ng negosyo po nila, magkaka-conflict na doon sa kanilang mga tauhan. And because of that, nakita nila, okay, matindi yung blessing ng Panginoon sa atin. Siguro mas maganda para hindi makapasok ang kaguluhan, maghiwalay tayo. Pero yung paghihiwalay na ito, hindi sa masamang idea ng paghiwalay. And you know what? Ipinakita sa atin ang example ng buhay na kapag ka po hindi kumonsulta sa Diyos, masisira at masasayang. You know what? Lot made a decision without consultation to God and even to a godly counselor. Ang sabi right away, sabi ni Abraham, oh Lot, hindi maganda to, bine-bless tayo ng Panginoon. Hindi maganda na sa blessing natin, nag-aaway-away yung mga tao natin. Buti pa, ganito ang gawin natin, maghiwalay tayo. Pag pinili mo sa kaliwa, sa kanan ako. Pag pinili mo sa kanan, sa kaliwa ako. Okay? Ano ang sabi ng Biblia? And Lot lifted up his eyes. At nakita niya yung Sodom and Gomorrah. Well-watered everywhere. And then, yun ang naging batayan ni Lot. Ang sabi, pinili ni Lot ang Sodom and Gomorrah. But the problem is, yung pinagpasyahan niya, hindi niya kinonsulta ang Diyos, hindi siya humingi ng counsel sa kanyang godly uncle, at siya'y nagkaroon ng pasya ayon sa tinakbo ng isip niya, sa tinibok ng puso niya. Gaano karaming young people ang kapag ka nagpapasya, ang laging sinusunod yung tibok ng puso. Without consulting God. Diba? Without thinking it first. Yes, Sodom and Gomorrah, well-watered everywhere, good for his, sabihin nating mga negosyo. But the sad truth is that, but the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly.